Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasutil na artista sa Pilipinas. Totoo bang hinila siya sa madilim na sulok ng isang Becky dati? Ano kaya ang ginawa sa kanya nito? Totoo bang lahat ng klase ng Becky ay kanyang nakarelasyon gaya ng isang TV host, journalist, manager at maging politiko? Bakit tila galit na galit siya sa mga Becky? Bakit palagi siyang nagnanakaw ng mga gamit at pera sa kanyang mga kamag-anak at katrabaho? Kilalanin natin ang Malalupin III na artista, si Alvin Aragon. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Alvin Aragon ay ipinanganak noong October 28, 1989 sa Pasay City. Lumaki siya sa lugar na tinatawag na Tramo. Ito ay ang Tramo Street, isang pangunahing lokal na kalsada sa Pasay. Naging mahirap ang kanyang kabataan. Ayon sa interview sa kanya ng aktres na si Ami Austria, hiwalay ang kanyang mga magulang. Sa edad na 5 ay pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit na ovarian cancer. Dahil dito ay napunta siya sa kanyang ama. Ayon sa kanyang interview ay inalagaan naman siya nito hanggang siya ay mag-grade 3. 9 na taong gulang lamang daw siya noon nang pumanaw din ang kanyang ama. Pero bago naman daw ito tuluyang mawala, ay ibinilin siya nito sa kanyang lola sa ina. Sa edad na 10 hanggang 14 ay doon siya tumira. Strikto daw ang kanyang lola. Katuwang nito ang kanyang tiyahin na siyang nagpe-prepare ng kanyang kakainin. Ibinigay daw nila ang lahat ng pangangailangan ni Alvin mula sa basic needs, pag-aalaga, pagmamahal na kaya nila at edukasyon. Ginawa daw ng mga ito ang lahat upang maramdaman niya na siya ay minamahal, pero marahil ay hinahanap niya ang istruktura ng pamilya na kasamang lumaki ang kanyang ina at ama, gaya ng karaniwang natatamasa ng isang batang lumaki na kumpleto ang pamilya. Ang pagkawala din kasi ng kanyang ama, ang natitira niyang magulang, ay isang malaking factor na para sa kanya ay naging dahilan ng kawalan ng guidance at stability sa kanya. Naging matigas ang ulo ni Alvin, dahilan upang madalas siyang mapagalitan. Naging mayabang din daw siya sa school at maagang naging malikot ang kanyang kamay. Maaga siyang nasilaw sa material na bagay at sugal. Inamin niyang ninanakawan niya ang kanyang sariling lola ng libo ang halaga ng pera at alahas. Nabanggit niya na umaabot pa ng 10,000 ang halaga ng kinukuha niya sa kanyang lola at maging ang kapitbahay nila ay hindi rin nakaligtas. Ninanakawan naman niya ito ng cellphone. Winawaldas niya ang perang ninakaw niya sa kanyang lola sa mall at pagsusugal kung saan siya mapapadaan. Madalas daw ito ay sasaklaan sa mga lamay na kanyang pinupuntahan. Sinubukan ng kanyang lola at tiyahin na itama pa rin siya. Kapag may nawawalang gamit sa bahay ay palo ang inaabot niya sa kanyang tiyahin. Inilaraw ni Alvin na lumaki siya sa squatters area. Hindi naman daw niya inilalahat, pero ang kinalakihan niyang environment ay wala daw maayos na pagtatama ng mali. Hindi daw ito naipapaliwanag sa kanya, bagkus ay idinadaan sa pagalit, hampas at pambabato. Bukod sa mga kalokohan, pagiging pasaway at matigas ang ulo, mayroong malalim na lihim ang matagal nang itinatago ni Alvin. Noong siya ay nasa edad na taong gulang ay hinila daw siya ng isang bakla sa iskinita sa Tramo at ginagawa siya para sa pansariling kaligayahan nito. Noon daw ay hindi pa naiintindihan ni Alvin na masama ang ginawa sa kanya at isa itong uri ng krimen at isa itong uri ng pang-aabusong kriminal. Hindi niya ito sinabi kahit kanino. Aniya ay wala din naman nag-check sa kanya. Dahil sa kanyang pinagdaanan ay labis na naguluhan ang kanyang isipan at sa kanyang pagbibinata ay pumasok na siya sa pakikipagtsurbahan sa mga kapwa lalaki. Nagkaroon siya ng maraming experiences sa iba't ibang mga bakla na sa huli ay pinagkakakitaan pa niya. Pagpasok sa showbiz. Bata pa lamang daw ay pangarap na niyang mag-artista. Kahit pa nga daw taga-Pasay siya ay pumupunta siya sa ABS-CBN sa may Quezon City upang mag-ikot-ikot sa MTV studio nito. Nakikipag-usap daw siya sa mga artista kahit hindi naman daw siya kilala ng mga ito. Taong 2003, bago pumasok ng Starstruck ay sinubukan muna ni Alvin na magmodelo. Una siyang sumali sa Circle of 10. Maaaring ito ang Circle of 10 Image Model Search 2003, isang talent search na umere sa RPN9. Sa parehong taon, sa edad na 14 ay sumubok siyang pumasok sa kauna-unahang season ng reality talent competition show ng GMA na Starstruck. Mula sa 100 contestants, ay napasama si Alvin sa Final 14 na maglalaban-laban para mapasama sa Final 4 na siyang matitira bilang mga winners sa contest. Sila ang magiging ultimate
ultimate male and female survivors at First Prince and Princess. Kasabayan niya dito sina Mark Harris, Janine Mercado, Rainier Castillo, Yasmin Curdy, Nadine Samonte at iba pang kilalang mga pangalan sa industriya. Sa unang round ng elimination ay natanggal si Alvin na labis niyang ikinalungkot, pero inamin niyang natanggal siya dahil mayroon daw siya talagang attitude problem noon. Siya at ang mga kasabayan niya na hindi pinalad manalo ay nagkaroon pa rin naman ng pagkakataong makapasok sa showbiz. Sa kanyang pagpasok din sa showbiz siya umalis sa poder ng kanyang lola. Inilarawan niya ito bilang panahon na siya ay NPA o No Permanent Address, kung saan-saan daw siya nakikitira sa mga kaibigan, kamag-anak o kahit sinong nagbibigay ng pansamantalang matutuluyan sa kanya. Taong 2004, pagkatapos ng Starstruck ay napasama si Alvin sa TV series na Kilig, Pintig, Yanig. Nakilala din siya sa mga TV series na Illumina taong 2010 at The Good Daughter taong 2012. Kwento ni Alvin, sa maagang punto ng kanyang karera nang matapos ang Starstruck, ay nagdesisyon siyang pumasok na lang sa isang show. May nakilala siyang baklang TV host. Nagkagusto daw ito sa kanya at dahil sa kanyang pinagdaanan, ay naging madali na daw sa kanya na ibigay ang gusto nito. Bukod sa host, nagkaroon din daw siya ng experience sa iba't iba pang may posisyon na bakla sa industriya gaya ng reporter, manager at pati mayayaman na personalidad. Marami ding iba pang makasalanang ginawa si Alvin gaya ng pambababae. Taong 2005 ay natuto din siya sa paggamit ng hardcore na ipinagbabawal na bisyo. Aniya ay dulot ng napakadilim na punto ng kanyang buhay dahil nararamdaman niya na ayaw sa kanya ng lahat. Aniya, I don't deserve to ang dumi-dumi. Ayaw sa akin ng mga tao. Ayaw sa akin ng mga taga-tramo. Ayaw ng mga taga-school. Ayaw din ng mga taga-showbiz. Buti nga hindi ako Hindi din nawala ang pagiging malikot ng kanyang kamay. Sa kabila ng siya ay mayroon ng trabaho, isang katrabaho sa showbiz. Ang ninakawan niya ng cellphone. Ang isa pa ay ninakawan niya ng halos 40,000 pesos sa sarili nitong bahay. At ang tanging pinangalanan niya ay ang singer na si Chris Lawrence na kanyang ninakawan ng cellphone nitong Sony Ericsson P900 sa loob din mismo ng bahay nito. Pagbabago. Taong 2009, inimbitahan siya ng isang Christian networker mula sa Victory Church. Napasama siya sa isang grupo na umattend din doon. Nakilala niya ang iba pang mga Kristiyano at sumailalim siya sa one-to-one, isang personal 7-chapter discipleship guide and tool na may layuning gabayan ng isang individual sa kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang 7 topics nito ay ang salvation, lordship, repentance, baptism, the Bible and prayer, the church at make disciples. Mga bagay na bago daw sa pandinig ni Alvin. Sa kanyang pag-a-attend daw ay nakilala niya ang iba pang mga Kristiyano at naaalala pa daw niya ang mismong araw na siya ay binago ng Diyos. Ito daw ay noong March 13, 2009 sa Victory Weekend sa may Holiday Inn sa Ortigas. Mabigat ang kanyang dinadala. Pakiramdam niya ay ang dumi-dumi niya na sa dami ng ginawa niyang mali ay alam niyang dapat na sa impyerno siya itapon. Pero sa araw na iyon ay nagrepent siya at inilabas niya ang kanyang dinaramdam at isinagaw ang Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. At naramdaman niya ang pagpapatawad at pagmamahal sa kanya ng Diyos. Mula daw ng araw na iyon ay umiwas na siya sa lahat ng maling gawain. Ang Victory Weekend ayon sa website na victory.org.ph ay isang 2-day retreat na makakatulong upang palalimin ang pananampalataya ng isang individual sa Diyos. Mula daw noon ay hindi na siya bumalik sa dati niyang gawain gaya ng pagnanakaw, pakikipagtsurvahan sa kapwa lalaki at ibang babae, pati na rin ang paggamit ng ipinagbabawal na bisyo. Kwento ni Alvin na hindi naging madali ang kanyang pakikipagsapalaran sa bagong pananampalataya na sila ay sinubok muna ni Lord. Nang magsimula sila sa kanilang pagiging Christian, ay nasa rurok ng kasikatan ang asawa niyang si Izzy noon, na miyembro ng all-female dance group na Sex Bomb Girls. At siya naman daw ay kahit papano nakikilala ng dahil sa Starstruck. Ayon daw sa Book of Job, ay si Lord ang nag-aalis at nagbibigay ng status. At inalis daw ang status na ito sa kanila ni Lord upang tanggalin ang kanilang pride. Nangyari daw ito 1 taon matapos ang kanilang kasal at naibalita pa sila sa news ng GMA kung saan sinabing
Izzy and Alvin naglalako na lang. Pero kinapitan pa rin nila ang kanilang pananampalataya. Napalipat sila ng lokasyon sa Cavite kung saan mayroong malapit na Victory Church doon. Pero walang malapit na kamag-anak ang sinuman sa kanila. Minsan daw ay wala silang pananghalian kaya inilako niya ang isang kahon ng betchin sa palengke sa Cavite City. Ngunit walang bumili nito. Dulot ng desperasyon at frustration ay nagbisikleta siya papunta sa talahiban malapit sa palengke. Ibinagsak niya ang kanyang bisikleta at umiyak siya habang isinisigaw ng malakas ang Lord, sabi mo ipoprovide mo kami. Sabi mo do not worry. Pero dinala mo kami sa Cavite. Wala naman kaming makain. Pagkatapos ilabas ang sama ng loob ay nagbisikleta siya pa uwi. Pero magpo-provide daw si Lord sa kanila sa pamamagitan ng isang lalaki na sinundan siya sakay ng motor nito. Pinahinto siya sa gilid ng iskinita malapit sa kanilang bahay. Tinanong siya nito kung bakit siya umiiyak at matapos ipaliwanag ni Alvin ang kanyang hinaing ay sinabihan siya nito ng okay lang yan, ganyan talaga minsan. Sabay abot ng 500 pesos sa kanya. Nagpasalamat si Alvin at ipinambili niya ng pagkain ng pera at masayang ibinalita sa kanyang asawa na may pagkain na sila. Kinabukasan, pinuntahan siya ng ilang may-ari sa palengke na kanyang silbukang pagbentahan ng betchin. Narinig pala ng mga ito ang kanyang pagtangis. Hindi daw nila alam na mayroon pala siyang mabigat na problema at inabutan siya ng pera ng mga ito. Naroon din ang tukso ng pera. Ginawa siyang general manager ng The Generics Pharmacy sa Cavite na pag-aari ni Iris Cruz, kapatid ng aktor na si John Lloyd Cruz. Araw-araw daw siyang naguhulog ng kita nito sa bangko. Pero ni piso ay hindi daw siya nagnakaw. Maging nang ipagkatiwala sa kanya ang isang bag ng alahas na nagkakahalaga ng 2 million pesos, ay hindi din daw niya naisip na kumuha kahit isang pakaw man lang. Kahit paminsan ay wala na daw silang makain ng asawa niyang si Icy dahil wala pa ang araw ng sweldo. Minsan ay may nakilala silang isang undersecretary na nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno. Inulok daw niya ito ng video, editing at advertising. Pero gusto daw nito na may mangyari sa kanila. Pero kahit hirap sila noon sa buhay ay tumanggi si Alvin. Hinarap din ni Alvin ang mga dati niyang nagawa ng masama at humingi ng kapatawaran. Ang dating katrabaho na ninakawan niya ng 40,000 pesos ay nakasabay niya sa CR sa isang opisina sa Quezon City. Nilapitan niya ito at sinabing, ako po ang kumuha ng pera niyo. I'm sorry. Pinatawad daw siya nito at hindi na pinagbayad. Minsan daw ay nakita niya si Chris Lawrence sa isang gym sa galeriya. Nagdasal muna siya bago ito lapitan. Sinabi niya, Chris, ako yung nagnakaw ng P900 mo. I'm sorry. Nagulat daw si Chris pero pinatawad naman siya. Kinumpirma naman ito ni Chris Lawrence at ikinuwento ang nangyari. Uminom daw sila ng kanyang kaibigan at roommate na si JR, isa ding R&B singer, sa isang bar. Mayroon daw silang mga nakilala at kabilang na dito si Alvin at ang kanyang kaibigan. Nang magsasara na daw ang bar ay bitin pa din sila kaya inaya niya ang mga ito na ipagpatuloy ang inuman sa tirahan nila ni JR. 4 lamang daw sila noon at nagsiuwian na si Alvin at ang kaibigan nito nang pasikat na ang araw. Nang pabalik na si Chris sa kanyang kwarto, ay napansin niyang nawawala ang kanyang cellphone, isang Sony Ericsson P900. Tinawagan niya ang kaibigan ni Alvin kung napansin ba nila ito pero noong una ay sinabi nitong hindi daw. Pero sa tingin niya ay nakonsensya daw ito dahil hindi nagtagal ay tinawagan siya nito at sinabing si Alvin daw ang kumuha. Napatawad naman na daw niya ito at alam niyang nagbago na ito bilang isang Kristiyano. At alam niyang sa kabila nito ay alam niyang mabait na tao si Alvin. Pabilong sinabi ni Chris na, ikaw kasi Alvin, kinalimutan ko na yon, pinaalala mo pa. O nga, naibalik mo ba? Naging magaan naman ang loob ni Alvin sa pagtanggap ng kanyang mga naagrabyado sa paghingi niya ng tawad. Aniya, inispare na ako ni Lord. Hindi na nila ako pinagbayad o pinabalik. Pinatawad din nila ako. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Alvin Aragon? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.